Magandang tanghali po, Erwin Tulfo, Abin Tulfo, Rapi Tulfo, Ramon Tulfo. Oh, titingnan niyo yung bistado pala, wala namang alam pala ito, kulang sa talino ito si Ben Tulfo, maging number 4 pa sa survey. Okay. So, ito ngayon ang tingnan niyo kung bakit ito. Habang nag-aantay tayo ng mga audience. Sige, pasakalyin mo na, no? Ako po si Engineer Dr. Toto Kausing Bunyog. Okay? Please lang, i-consider yung Bunyog na inyong magiging totoong party list po ito. Hindi ito kagaya sa Agimat, mga kunukunwari na mga pang-political dynasty na mga party list. Agimat, ang Aluna ni JJ Suarez, mga Angat, ano pa? Ang dami, mga tingog party list, yung dami, mga PBA, mga Batang Quiapo, meron ba yun? Tapos may pinuno, meron pang mga FPJ na ginagamit naman ni Grace po para sa kanyang anak na lulukuhin ng mga Pangasinense dyan, bubuto dyan sa kanya. Paano yung mangyari ngayon? Lukuhan lang talaga pala ang mangyayari, no? Yan ang problema sa atin ngayon. So, much of our politicians are taking advantage of the ignorance of our Filipinos, the tendency to be gullible sa lahat ng mga diskarte nyo. Kunwari, palabas kayo ng tinatawag na magaling. Kahit tinitingnan po ng mga tao kasi sa kahirapan ng buhay, yung pagbibigay ng ayuda, nagiging sukatan kung sino ibubuto. Magandang hapon po, Enrique Valero Jr., matching from Pulilan, no, Bulacan. Sa mga taga Pulilan dyan, kay Mers Del Rosario, dyan sa lalo yung malapit ang Barangay Manila, yung nakalimutan ko pangalan ng barangay nila. Basta dyan banda sa may malapit sa Diversion Road papuntang San Miguel, Bulacan. So magandang hapon po sa mga client namin na taga Pulilan, Bulacan. At saka iba pang mga client namin sa ibang lugar ng Pilipinas. So at hopefully sa pagpasiwalat ko ito, marami makumbinsi sana na huwag na lang iboto to si Ben Tulfo kasi ito po hindi ko naman ito fair lang ito. Nakikita naman natin kung gaano siya katalino o kakulangan ng katalinuhan. So, itong issue na pinag-usapan ay pinapalabas niya po na siya po ay champion. Bali siya po ang kakampi at tagapagtanggol ng mga api ng basurero. Kaya ang nangyari sa kanya, pinaglalaban na ng mga basurero at ang dahilan daw ay ang baba ng sweldo sa kontrata. So ito yung mga basurero na sumisilbi sa mga truck, no, naghahakot ng basura, ikarga sa truck. So unang-una, ang judgment call ko po kay Mr. Ben Tulfo, you are free to respond. Ang judgment call ko sa iyo ay hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi mo po alam ang sinasabi nyo. Bakit po? Ang pinag-usapan nyo po rito, nagrereklamo ka para sa mga basurero sa mga kontrata ng truck na basura. Alam mo ba kung sino ang nakipagkontrata sa mga basura para hakotin mga basura? Alam mo ba yan, Mr. Ben Tulfo? Alam mo ba yan, Mr. Rafi Tulfo? Alam mo ba yan, Mr. Erwin Tulfo, Mr. Ramon Tulfo? Alam nyo ba yan? Di ba yung kung sinong city, halimbawa sa City of Manila, sila ni Hani Lacuna at saka mga konsehalis niya magpapasa ng ordinansa o resolution para kontratahin ang kung sino man ang nanalo sa bidding ng mga truck ng basura na maghahakot. Ang mga tao na kinukuha ng nanalong kontratista ay sila ang nagsisweldo sa mga tao nila na maghahakot ng basura, mag-ikot sa buong lungsod. Ganon din po sa Marikina kung saan tumatakbo si summa cum laude na Stella Luz Kimbo na magna naman pala, hindi naman siya summa cum laude sa UP, kundi magna. Magna cum laude ba? Hindi po, magnanakaw. Pasensya ka na,
loss kasi sa sobrang dami mo, iba-iba yung OOTD mo. Ano yung OOTD? Outfit of the day. Ang dami mong mga branded, mga Christian Dior, mga YSL, mga Louis Vuitton. Ang dami-dami, pati bag, terno yan. Kung anong damit, kung YSL ang damit, YSL din ang bag. Kung Christian Dior ang damit, Christian Dior din ang bag. Pati sapatos, ang hindi lang ata yung branded, yung ordinaryo lang siguro, pero mahal na rin. So, and siguro yung panty niya, o ano, yung brand niya. So, hindi naman makikita yon. O, ngayon, ito na po, ito naman papakita ko sa inyo ebidensya po kung gaano katalino yung si Ben Tulfo particularly. Ang sinisigaw niya rito, pinaglalaban niya ng mga api daw yung mga trabahante ng mga basura ng kontratista ng basura sa truck sa kada lungsod. Sa Marikina, meron din ganun. Sa Quezon City, meron din ganun. Sa Pasig, meron din ganun. Halos lahat dito sa Metro Manila, merong ganun. May mga kontratista tapos sila kumukuha ng kanilang mga tao na nagmamaniho ng truck ng basura at sila rin ang kumukuha ng kanilang tao na pupulot sa mga basura sa gilid ng kalsada at ilagay sa truck ng basura. So ngayon, ang problema na rito ay mababa ang sweldo. Totoo, mababa ang sweldo. Tapos, ang kanyang ginagawa, bakit mo pananawagan si Jinggoy Estrada? Anong kinalaman ni Jinggoy Estrada? Hindi mo ba alam ang trabaho ng senador, Mr. Ben Tulfo? Ang trabaho ng senador, tagagawa ng batas nasyonal, hindi batas ng ordinansa ng lokal na bayan o lokal na siyudad. Ano ka ba naman, oy? Mr. Ben Tulfo? Do you know what is the job of the senator? Or what are the duties and responsibilities and official functions of a senator? You better withdraw your candidacy kasi una-una mananalo ka kasi marami kang nalulukong mga Pilipino. Nakuno, magaling ka. Pakiusap lang, withdraw na kayo na Erwin Tulfo. Sa totoo, wala naman kayong alam eh. Ito, papakita ko sa inyo. Ngayon, bakit mo tatawagin si Jinggoy? Si Jinggoy ba makapagbigay lunas sa problema ng mga basurero na sa sweldo nila mababa? Si Jinggoy ba magsisweldo dyan? Anong kinalaman ni Jinggoy dyan? Unang-una, problema yan ng kontratista na kanilang amo. At wala kang pakialam dyan. Ano bang dapat mo gagawin? Mas maganda pa yung mga basurero na lumapit sa isang abogado. Mas maganda pa lumapit sa public attorney's office, hindi sa'yo. Lalapit sa'yo, tapos dapat inendorso mo sa abogado. At ang abogado na bahala magsampa ng labor case doon sa labor arbiter. Doon sila sa NLRC magsampa ng kaso, hindi sa Senado. Anong klase? Pakinggan natin yung walang kaalam-alam, kung sa English pa, you are barking up the wrong tree. Kumakahol ka sa ibang yung maling puno. Pakinggan nyo yung inyong paborito na si Ben Tulfo. Number 4 pa sa survey. 3 survey na. SWS, Pulse Asia, Okta Research. Ito, yung mga top notcher niya sa survey. Hindi ko alam kung bakit naging top notcher to. Sabi ng, ano kayo ito? Jack Maawatan. Bakit kayo nag-top notcher nito? Dapat kung wala kang alam, ikaw magsalita, Jack Maawatan. Hindi ko alam kung ano itutulong ko sa mga laborer na to. Sa mga basurero. Ito, pakinggan nyo si Mr. Ben Tulfo na isang tao na walang talino. Ito. Alright. I do not make this an issue na parang pag-aawayin kami. Make that. I call on si Jinggoy because nakita ninyo yung mga basurero na yan. There were about 200 of them and they came to us last year and I presented them kay Jinggoy, Senator Jinggoy. I think he's just simply busy but we've been tinututukan namin. Okay Bakit mag-Jinggoy presenta? Yung problema ng basurero na kulang sweldo. Pakinggan natin. Anong kinalaman ni Jinggoy dyan? Hindi naman mayor si Jinggoy, senador naman. Problema na yan. Problema doon sa kontratista ng basura. Kaya namin tinututukan yan kasi itong mga basurero na to, napapansin ba yan? Nagiging laman ba ng balita yan? O gusto nilang issue ng politika? Sino magtatanggol? Sino nakikinig sa kanila? Alam niyo ba na yung mga yan ay totoong tao inimbestigahan namin? Alam mo bang pinagsasabi mo? Ano kung inimbestigahan mo? Sino ka ba para mag-imbestiga?
the best that you can do, pinapaganda mo magawa dyan, kung gusto mo tulungan dyan, ipasa mo sa akin, ako magtutulong sa yan. Magsampa lang ng reklamo sa labor arbiter, tapos ng laban dyan. Bakit mo papahirapan yung problema ng mga tao? Kung talagang magaling ka, ay dapat binigyan mo silang abogado. Na yung abogado ang gagawa ng reklamo, tutulungan sila, doon sila magreklamo sa National Labor Relations Commission. At bawat rehiyon po ay mayroong labor arbitrator. Labor arbiter kung tawagin. Diyan lang sila. Tapos ipatawag ng labor arbiter yung kumpanya na kanilang amo. At bakit tatawagin? Bakit kukunti ang sahod? Ganon yun. So ngayon, ang pinag-usapan, very obvious naman, ang mga taong tinutulungan niya kuno, maling tulong naman, ay mga laborer o mga manggagawa na siyang sumasama sa mga truck, mga driver ng truck, helper ng truck, ng basura, na kada ikot ng truck, dadaanan yung basura, kukunin basura, itapon dun sa loob ng truck na mayroong ganon-ganon. So ngayon, kinukonsidera mo ba kung dapat bang magsweldo sila kung tama bang sweldo 100 plus? Kung ang trabaho nila ay 2 oras lang, 2 iros ng truck, yun ang ipagtanggol ng may-ari ng truck, may-ari ng kontratista sa kapag tapon ng basura. Kung 2 oras lang sa kada araw umikot, sapat na yung sweldo na 200 pesos a day. Times 4 mo kung 2 oras. Di 200 times 4, 800 pesos a day kung susukatin mo sa 8 oras. Di ba? Hindi mo ba inisip yun? Bakit swelduhan ng mga negosyante ang kanilang empleyado kung hindi naman kailangan pagtapos? At least, pagtapos ng trabaho, usually ikot nila niyan 4:00 na madaling araw hanggang 6:00. So pagkatapos na mag-duty dyan, yung mga laborer yan, mga magagawa dyan, pwede naman pumasok sa ibang trabaho pagtapos niyan. So bakit mo, ang ginagawa mo, nagiging tamad tuloy mga Pilipino. Tinutulungan mo, maling tulong naman. At pag-isipin mo pa, kahit sino ikaw magnegosyo ka. Halimbawa, nagnegosyo ka ng pandesal. Ang pandesal mo, ang babayaran mong empleyado, yung baker mo. Tapos, ang iyong mga tindera. Ang tindera, 24 hours yun. Hindi, 12 hours. Mula umaga hanggang 6 to 6. O di kaya kung 4:00 ka mabubukas, hanggang 4:00 ng hapon. Tapos, pero yung mga ibang halimbawa, umiikot, naglalako, kumukuha sa'yo, o silduhan mo, ilang oras ba ang paglalako nila? 2 oras? O 2 oras na kasweldo rin lang. Ang usually, pag pandesal, naranasan ko noon yan, nung ako'y naglalako, nung maliit pa ako, ay 4:00 ng madaling araw, nag-umpisa na ako ikot. Sisiga ko, Sal! Pandesal! Sal! Yun. So, hindi mo pwede sabihin na dapat swelduhan sila ng 8 oras kung 2 oras lang ang trabaho ng mga manggagawa sa paghakot ng basura. Naintindihan mo ba yan? Unfair naman yan po sa kontratista ng basura na 2 oras lang matapos ang trabaho tapos pababayarin mo sa 8 oras kada araw. O pagkatapos, sabihin na natin totoo yung pinaglalaban mo na mababa ang sweldo. At bakit si Jinggoy ang tatawagin mo? Senador yun. Ikaw magsisenador pa lang. Kung magsisenador ka pa lang na gano'n na pala pinapakita mo na wala ka palang alam sa batas at hindi, gagawa ka ng batas na lahat ng mga senador, lahat ng mga trabahador na perwisyo ng kanilang mga amo, pupunta sa Senado, gagawa ka ba ng batas na gano'n? Ang batas po, simple lang, bakit mo pahirapan ang buhay mo? Napakahirap sa dami-dami ng mga trabahante, milyon-milyon na nagreklamo sa either sa bababang sweldo o sa mga pang-aapi alipusta ng kanilang amo. Lahat ba yan dudulog sa Senado? Hindi po. May nakatalaga na po, may kinukuha na po ang ating pamahalaan ng mga labor arbiter sa bawat rehiyon. Sila mag-asikaso ng mga nagrereklamo. Kuha mo, intindis ba? Do you know what are they saying about? I thought you're an American. And you must be educated in that way, how the American lives. Pakinggan mo to si Americano. Americano. Hakutin mo ang basura.
Tapos 125 lang. 6 hours daw. Sa impromptu Are you sure na 6 hours? Kinuha ng pangalan ni 145 na sweldo. Alright. I do not make this an issue na parang pag-aawayin kami and make that. I call on si Jinggoy because nakita ninyo yung mga basurero na yan. There were about 200 of them and they came to us last year. And I presented them kay Jinggoy, Senator Jinggoy. I think he's just simply busy but we've been tinututukan namin yung problema na yan. Problema doon sa kontratista ng basura. Kaya namin tinututukan yan kasi itong mga basurero na to, napapansin ba yan? Nagiging laman ba ng balita yan? Or gusto niya lang issue ng politika? Oh, pinupolitika si Jinggoy. Galit ka ba kay Jinggoy? Eh, kasing bright mo ninyo eh. Di ba? Pag kasing bright lang kayo ni Jinggoy. O lamang na si Jinggoy siya ng half shot. Sino magtatanggol? Sino nakikinig sa kanila? O lamang na si Jinggoy siya isang tulog. Alam niyo ba na yung mga yan ay totoong tao, inimbestigahan namin? O lamang na si Jinggoy siya isang paligo. 6 hours ang hakutin mo ang basura. Tapos 125 lang. Anong klaseng kabalbalan yan? Para maka 12 hours. Sigurado ka ba? Kabayin kami. 6 hours I call yun? on. Oh. Titingnan Sigurado ko lahat ka ang mga yun? basurero na pinabayaan natin. Basurero na nga sila, nangangamatay sila. Nagkakanimonya, natutusok ng karayom, natetetano. You are saying without investigating. And first of all, Mr. Bentol po, ang problema, mali bakit ikaw mag-asikaso? Hindi ka naman labor arbiter ah. Pero pwede kang makialam para if you want to be the champion of the poor, assist them in filing their complaint against their employers. Kasi alam ko po, na marami po sa mga empleyado takot magsampa ng kaso. Doon ka pag-provide. Huwag kay Jinggoy. Hindi naman si Jinggoy arbiter eh. Senador yun. O, nakasing bright mo rin. O, Matay, tapos hihigpitan. Pag hindi ka nakahakot, tatakutin ka. Yun ang nakadating sa amin. Presenta namin kay Senator Jinggoy. Kaibigan ko si Senator Jinggoy. yun ang nakarating sa amin. So, ibig sabihin, hindi po kayo, wala ka palang personal na alam. Hindi mo sinuri na personal kung ano talaga. Pag sinabi, yan ang nakarating sa akin eh. Ibig sabihin po, hearsay yun. Hindi mo alam kung anong totoong kwento. Hindi yung nakarating. Tanungin mo sila isa-isa, pasumpain mo sa harap mo kung anong mga kinikwento. Yun ang dapat, hindi yung nakarating. Pag nakarating, hearsay yun. Oh. Kaibigan ng utol ko yan. Pero sa akin, I didn't say a call up. I have to remind. Hindi ako marunong makalimot. Wala akong sakit na kalimot. Pag trinabaho namin yan, hindi po pwedeng status ko yan. May panimula, may hangganan, may katapusan. So, I only have to say it straight. Dahil totoong tao ako eh. Unfiltered na aking sasabihin. Maraming may gusto sa mga ginagawa namin. At yung nakikita ng mga tao, bakit Ano ba ginagawa mo? Mali-mali naman, hindi naman tama. Sa tingin mo ba makasildo ng maayos yung mga bata niya kung hindi mo tulungan sa labor arbiter magreklamo? Alam mo ba na sa bawat rehiyon na iba-ibang minimum wage? Alam mo ba sa bawat region may tinatawag ng regional tripartite wage boards? Alam mo ba yan? Alam mo ba yan? Dapat ang gagawin mo, nakuha mong detalye, tapos sasabihin mo sa mga kinakampanyan mo, iboto niyo po ako pagka-senador. Kasi mga kayong manggagawa. Kasi kung ako na mananalo, ay gagawin ko parehas ng sweldo sa buong bansa. Sa Region 1 hanggang Region 17. Pare-pareho na sweldo para ang mga tao hindi na magtutumpok sa Maynila. Kung sa probinsya, saan kung probinsya ka man, mas mataas ang sweldo mo, mas maliit naman ang gastos mo. O, in fairness to Amy Marcos, yan ang gusto ni Amy Marcos na gusto niya iboto siya ulit, ang gusto niya ipanukala ay pare-pareho ng minimum wage sa buong bansa sa lahat ng manggagawa. Kasi sabi niya, oo, mura nga sa kwan, mura nga sa halimbawa sa Palawan, mura yung mga pagkain, ang mahal naman ng gasolina. So, ibig sabihin, patas-patas din. Mas may sense pa si Amy Marcos sa'yo kung magsalita. Ha? At least si Amy Marcos, nakapag-aral siya sa College of Law ng UP kuno. UP College of Law kuno, pero hindi naman nata nakagraduate. Pero at least may pinag-aralan sa batas. Ikaw hindi ka naman ang nag-aral sa batas eh. Nagbatas-batasan ka lang eh. Oh, hindi mo nga alam yung ginagawa mo. Bahala ka na kung ano, kung kayo mga kabsat ko, mga kabalin ko, mga kasimanwa ko, mga kababayan ko, please lang, nakikiusap ako sa inyo, huwag niyo iboto tong dalawang tulpo na ito. Hindi ko alam kung bakit nagiging number 1 and number 4 ito. Jack maawatan. O, pakinggan natin. ako number 2? Bakit ako number 3? Itanong niyo doon sa mga taong tinatanong ng reporting survey firm. Anong nakikita nila? Ano bang ginagawa ko? Isa lang. Nagustuhan ba lang estilo ko or nababastusan sila? No.
Yan ang sagot ko. Sir Bale, sorry po. Sorry. Sir Bale, kasi ngayon start na ng campaign, so hindi na natin siya mapafollow up because nangangampanya na po tayo. Kung pala rin po na maupo sa Senado, isa po ba yun sa una ninyong tututukan? Okay, marami kaming tututukan at marami na kaming legislative agenda at Marami ka na tulungan. Paano pagtulong? Mali-mali naman ang tulong nyo. hindi lang may priority Niluloko nyo lang mga tao na tinutulungan nyo kunwari. Bilib naman sa inyo. Idol, idol. Tawagin ko, idol, idol. Sabi ng mga Maranao, I do. Ano ibig sabihin nun? Kung sa mga Bisaya pa, sa mga Ilonggo, ay sus, sa mga waray-waray, ay sus. Kung sa Maranao, I do. kami. Kaya lang ayaw kong parang know-it-all. Tandaan, may mga legal team ako. May mga legal team din kami May sanay legal pagdating sa team ka legislatura. pala. Bakit Sanay pagdating mali ang advice sa'yo? May legal team ka pala. May legal team ka. May mga abogado dyan. Dapat yung ginawa ng abogado mo, dinala sila sa labor arbiter at inasistihan para magsampa ng reklamo laban sa kanilang amo. Ganun dapat. Ngayon, kung gusto mo hindi na makarating sa labor, dapat ang tinawagan mo hindi si Jinggoy, kundi ang amo nila. Ano ka ba? Do you know what do you intend to do or do you know what are you doing? My golly. Go back to America where you came from. Go back to the slums and ghettos of the northern cities of New York. sa interparliamentary courtesy. Sanay kami dyan. Mga case study namin, totoo. Para sa inyong kaalaman. Marami na kami napasa ng batas, pero hindi kami kumuha ng kredito. Gusto namin balikan ulit. Yung AFASO law na pinagmalaki ng BBM. Saan nag-umpisa yan? Cyber, mga panluloko sa bangko, panahon ng pandemya. Sino nilalapitan? Kami. Na nabulabog namin ng mga bangko. At sa mga bangko na yun may problema. Isang iglap nawawala yung mga deposit mo, milyon. Nagkunwari pa siya, magaling siya sa cyber. Nandiyak maawatan. Anong alam mo sa cyber? Bangko-bangko pinag-usapan. Wala ka namang alam dyan eh. Siguro ang alam mo sa bangko, yung tinatago mo lahat ng pera mo, ng income mo sa 60 million, ladies and gentlemen. Do not forget the 60 million advertisement contract that was paid by the Department of Tourism to Bitag Media Corporation sa napag-aari ni Ben Tolfo. At ang 60 million na yan ay walang bidding-bidding. Ibinigay ng Department of Tourism sa Bitag Media na sa panahon na ang secretary ng Department of Tourism sa panahon ni Duterte ay ang kanyang kapatid na babae na si Wanda Tulfo Teo. At sa ngayon si Wanda Tulfo Teo ay tumatakbo bilang party list ng turismo. Sa party list turismo. So, ibig sabihin, gusto maging congresswoman ni Wanda Tulfo Teo. Idagdag mo, gusto rin maging senador, ito si Erwin Tulfo na isang Amerikano, na isang sinungaling. Sinungaling sapagkat kiniklaim niya sa kanyang punto asintado na programa na siya ay TNT sa loob ng 10 taon, pero inamin niya sa dokumento na hawak ko na sinagot niya sa COMELEC na kaso laban sa kanya na siya ay may passport na Erich Sylvester Tulfo. At ang passport niya ay inisyu sa kanya noong 1991, nirenew noong 2000, nirenew ng 2001, nirenew ng 2011, nirenew ng 2021. 4 na passports ang binigay sa kanya na US passport. Pinasuko sa kanya, sinuko niya sa US Embassy noong June 27, 2022. At pinadalhan siya ng US Embassy ng sulat revoking the passport of Erich Sylvester Tulfo. Pero nirevoke lang ang passport, hindi nirevoke ang citizenship. Kaya Amerikano pa rin siya. Kaya kayong mga sinungaling kayo, pasensya na, nasasabi ko na sinungaling, yan ang katibayan ko ng mga Tulfo brothers ay wala kayong ginagawa. Ito pa si Rapi Tulfo, gumagawa naman ng diskarte, kung ano-anong diskarte. Ang anak niya, pinatakbo niya ng congressman noong nakaraan sa 2nd District ng Quezon City, nanalo. So kung nanalo, ilan na sila ngayon? Tapos ang asawa niya si Jocelyn Pua Tulfo na taga Isabela ay nanalo rin sa AXIS party list. Na yung party list niya na inagaw lang kay Sammy Pagdilaw. Tapos ang kanilang isang number 1 nominee na si Edvic Yap, smuggler. Sabi ni Percy Lapid, smuggler. Yan ang mga kasama nyo. Number 3 ka, si Erwin Tulfo, number 3 sa AXIS.
So, ang number 2, si Jocelyn Pua. So, ilan na kayong tulpo sa gobyerno? Si Jocelyn Pua, tulpo. Si Rapi Tisiba, tulpo. Si Ralph Wendell Pua, tulpo. Si Wanda Tulpo-Teo, 4 na. Si Erwin Tulpo, 5. Si Ben Tulpo, papasok, 6. Oh, ilan na? 6 kayo, gumagawa kayo ng sariling family dynasty. So, what are you compared to other congressmen? Oh, patuloy pakinggan na lang natin itong mga kulang sa talino ng mga salita. Hindi mo pwedeng mawalang 1 milyong piso na yan if you do a successive withdrawal overnight. So, there's a problem there. There's a How about the 60 million? Hindi nyo pa na ibalik. Pinangako ni Attorney Topacio na abogado ni Wanda Teo na ibalik yung 60 million na kontrata. At nakuha nyo yung kontrata na walang bidding-bidding. Ano klase? Oh, cybercrime, pinaigting, pinagmalaki. Awa ng Diyos, pumasa yun. Kasi kami, nagbigay ng case study. Kami ang tumatayo. Napansin kami ng isang kongresista sa ibaba na tumutulong sa amin sa Committee on Banking, si Congressman Erwin Cheng. Yun ang aming binibigyan. Nakatrabaho na namin si Congressman Erwin Cheng as way back in 2008 sa Cyber Bosso Bill, yung mga sex scandal ng mga kabataan ng araw na naipasa ng batas. Nasalo. So, yun. gusto niya ipaalam sa mga tao na kahit hindi pa siya senador, marami siyang naipasang batas sa pamamagitan ng ibang mga congressmen na kausap. Alam mo ba, ang isang panukala bago magiging batas, alam mo ba, Ben Tulfo, paano yung ginagawa ang batas? Kailangan po ay buboto pabor sa panukala ang kapwa mo majority na senador at majority na congressman. Hindi po nakukuha ng isang congressman lamang. Naintindihan mo ba? O, sige, pakinggan natin si kulang sa talino na si Ben Tulfo. Napalakas namin human trafficking. Mayabang mga, pa. mga Lakas, oh. Ang yabang talaga. Ang lakas ng arrive. National Justice Mission pumunta sa Pilipinas working with BITAG. Tahimik kami. Hindi kami nagsasalita, pero track record namin yan. And anybody who say, bogus ka, let them come to me in front. And I will tell them right on their face. And they can hear something from me na hindi maganda. Because you know what? We'll stake that. At marami pa kayong inaasikaso. Patungkol doon sa sinasabi mo, ano kayang gagawin namin? Well, siguro naman, nag-uusap kami, sasabihin ko, pare, kumusta ba yung situations? Bakit natatalo sa dole? Bakit natatabla? Nakikita ba natin yan? Ano, nagsasalita sa duli, natatalo sa duli. Ano ba sabihin ito? Jack maawatan. Oh. Yan ang dahilan kung bakit may bitag sa maliliit. Yung mga hindi pinakikinggan, pinababayaan. I took it to me. Siguro kung sinasabi nila tinatabla sila, siguro panahon na para matigil yan. Sending the signal, hindi ko sinasabi, na marami namang estilo pagdating sa Senado. You can always do privilege speech. You can always do leading to inquiry, to investigation, and enable legislation. So, kabisado namin yan. So, para doon sa mga tao nagsasabi, anong alam mo? Marami kang may alam. Next. Sir, one last from my end. How do you make accountable doon sa mga taong sinasabi nila na nagsasamantala sa mga taong dapat ipagtanong nila? Well, how do you make accountable? There are laws, may mga batas. Gagamitin natin ang lakas ng batas. Una sa lahat, natural. Sino yung biktima? Paggawa ng batas, una sa lahat, sinong biktima? Sige, ano? Palagay nyo kaya, pag nakaupo na ako sa Senado, titigil na ako. Hindi, may action center ako, may mga researchers ako. Tuloy. Nandyan yung anak ko. Oh, nandiyan ang anak mo. Sino ang anak mo? Patuloy na gagawin. Makikipagtulungan ako. Hindi ako magbabago. How do you make them accountable? Then, batas yung pinag-uusapan natin. How do you make them accountable? Siguro, anong klaseng accountable? Anong klaseng, ito ba'y pang-aabuso, pananamantala, pangluloko, o pagpapabaya? Piliin muna natin, saan ang gagaling yung biktima? Alam mo, yung pinagsasabi mo, Mr. Bientolpo, marami na tayong batas sa mga panluloko, istapa. Kung ano man, may labor, kung tinanggal, illegal dismissal. Kung kulang ang sweldo, di ba, sampa sila ng kaso for complaint for unpaid hours of labor. Lahat. May mga hours of labor, more than halimbawa, overwork. Hindi binayaran ng night differential. Hindi binigyan ng 13th month pay. Kompleto na po sa lahat ng batas yan. Bakit isipin mo pa yan? Ano bang batas na mayroon ka magagawa? Iniisip mo. Ay, nako. Then, if we see kung saan ang gagaling yung biktima, then let's go with the victim. Evidence-based kami. Hindi kami basta-basta nagsasalita. Hindi kami papogi. Evidence-based. Tapos sinabi mo kanina, yung nakarating sa amin, evidence ba yun? Hearsay yun, hindi evidence yun. Ginagawa lang namin, mambibitag kami. So, may batas tayo, may mga abogado kami. Kung sakaling ganun pa rin ang situation, May abogado kami. Asan? Asan abogado? Ba't hindi nilang sinamahan ng reklamo sa labor arbiter?
situations, maybe doon sa sistema. Saan ang problema? Sa lagad na batas? Sa piskalya? Saan ang problema? Sa mga, Alam mo, pinapalabas mo ng mga bugok ang sistema ng mga piskalya, yung mga judge, pinapalabas mo na walang kwenta. Pinapalabas mo yung mga labor arbiter, mga walang kwenta. At pinapalabas mo na ikaw lang ang champion. Ikaw lang ba kakatulong sa kanila? What do you offer now as a solution to the poverty po ang problema natin? Anong solusyon mo sa problema sa poverty? Ayuda? Hindi po yan solusyon, ha? Maybe, sige, tapusin natin itong sinasabi ni Mr. Bentol po. sabihin natin, mga establishment, mga departamento, saan ang problema? Paano nangyari ito? Marunong kami mag-imbestiga. Lahat naman tayo sa media, we know exactly our investigative player. And that's exactly given to us to investigate and search the truth. Yung laging, gagamitin ko ang galing ko sa media. Gagamitin ko rin ang pagiging galing ko sa pagiging advocate. At of course, naintindihan ko overall ang kalagayan ng bansa dahil executive ako eh. Napipil ko kung paano yung takbo ng ekonomiya, napipil ko takbo ng ating politika, napipil ko takbo ng ating alagad ng batas, napipil ko yung pagkain, nakikita natin kakulangan doon sa sinasabing, well, kalusugan, trabaho, at peace and order. Kalusugan trabaho. How would you do it? Jack Maawatan? At doon na yung sinasabi, corruption. Sinamag ko na. Corruption. What solution can you give? May mga batas tayo corruption pero hindi na-implement. So meaning to say, kung talagang magaling ka, hanapin mo yung problema yung hindi ma-implement. May batas tayo, napakarami na ng batas sa pagpaparusa, lahat na sa pagnanakaw ng pera ng bayan, pera ng pribadong tao. May mga batas tayo sa mga panlaban sa panluluko na magbibilanggo sa panluluko. May batas tayo para sa mga labor case na may penalty, imprisonment na hindi sumusunod sa labor law, kagaya ng labor standards na kung magkano ang sweldo na minimum. Bakit hindi mo kakasuhan sa korte? Bakit hindi mo kakasuhan sa Office of the City Prosecutor? Wala ka pang kinaso para sabihin mo na hindi umaakto, tapos maggagawan mo ng batas, paparusahan mo mga prosecutor na hindi umaakto. Yun ba? Lay down your plans clearly and distinctly para alam naman ng tao, para mapahanga mo naman ako. Kasi the truth hurts. But the truth is, I am much, much more intelligent than you are. Much educated than you are. Ganun lang kasi. And for all of this, I am honest. And you are not. Erwin is not. Rapi is not. And so is your brother Ramon and sister Wanda Tolpoteo and your sister-in-law Jocelyn Pua Tolpo and your nephew Ryan Wendell Tulpo, Ralph Wendell Tulpo, na lagi lang nagbabayolate sa EDSA lane. Para si Pacquiao, EDSA lane, EDSA bus lane, pumapasok. Si Win Gatchalian, pumapasok tatay niya. Ha? Ano meron kayong mentalidad? Si Rapi Tulpo, pasensya lang daw, nakapasok. Alam na ng anak mo, congressman anak mo, alam niya na bawal, bakit pinasok? Pinasok niya dahil may pambayad siya sa multa? What kind of character that you have, ladies and gentlemen? They do not have that integrity. Sa PMA, pag pumasok ka, may CIL na tinatawag. Ano CIL? Courage, integrity, and loyalty. Wala kayo nun. Pagkatapos, sa PMA, pag pumasok pa ka, pag kadete ka, may tinatag na honor code. Thou shall not steal. Thou shall not cheat, steal, and lie. And not consent to the doing of any. Pag nahulihan ka, kadete ka, tanggal ka sa PMA. Alam mo ba yun? Yung ganon? Educated ka ba saan? Asan ang diploma mo kung gumraduate ka sa college? Asan ang diploma mo para magpapakita na ikaw ay nag-aral ng mga laws at nag-aral ka sa mga principles of laws para malalaman mo kung paano magpapatakbo, kung anong mga batas ang naisaisip mo para makabuluhan para sa mga Pilipino. Kagaya ba ni Rapi Tulpo? Gagawa ng batas na Magna Carta for Seaman tapos pabor sa mga owners ng mga barko? Kagaya ba kay Rapi Tulpo? Pagalitan niyang LTO dahil hindi magbumulta, yung hindi magparehistro. Halimbawa, bumili ka na sasakyan mula sa isang tao,
kailangan iparehistro mo. At kung hindi mo iparehistro, mumulta ka ng 40,000. Asan ang wisdom ni Rapi Tulfo dyan? Biro mo, bibili ka ng pinakamurang motor ngayon, yung basta may murang motor ngayon, bibili ka, binenta sa'yo 10,000. Tapos binili mo naman, nakalimutan mo ngayon ipalipat sa iyong pangalan. Naku, multa ka pa ng 40,000, mas mahal pang multa ka sa presyo ng motor. Anong klaseng utak meron kayo? And why are you presenting yourselves to the people that you are trying to tell us that you are much, much better than me? Or much better than Atty. Luke Espiritu? Much better than Atty. Sani Matula? O, di ba? Ano meron kayo? Mas better ka ba kay Heidi Mendoza? Mas maganda ka pa mas magaling ka pa ba kay Franz Castro? Kay Arlene Brosas? Kay TD Casino? Oh. Sige, pakinggan natin itong Anything else? attack ng So, doon sa parting yun. And then going back doon sa sinasabing, how do you feel, number 2, number 3? I did make the survey. The survey speaks for itself. Tingnan muna natin mga reputabling survey. Ano? Paano maging reputable yung survey? Tingnan ninyo doon sa kredibilidad, integridad. nagsasalita siya tungkol sa survey. Pakinggan natin. Sila ba yung mga binubuo ng mga social science, data scientists? Sila ba galing sa academe? Sila ba yung mga researchers? Sinishare ba nila yung mga data nila? O gawa-gawa lang nila? I believe yung mga survey, maraming survey dyan. May mga survey sa palasyo, meron silang ginagamit na survey, hindi nalalabas, pero panupat nila yun. May survey na galing sa mga academe, sa universidad, sa prestigyosong kolehiyo. At merong iba na talagang totoong ginagawa. Mag-ingat tayo sa mga survey na kung minsan makikita mo, yung number 11 naging number 2. Tapos pinagpapalit-palit mo. There's such thing as distortion and junking. Survey company, beware. So, lagi sir, yung dulo lang. So, pinupoint out siya may mga survey, mga peke. Ang survey ng Okta, survey ng DSWS, at saka survey ng Pulsisya, ano ba yan? Oh. Sige. Lighter issue lang. Alright. Pag pinalad yung dalawang tulpo ba, mabubuang T3 sa Senado? Pag ano? Mabubuang T3 sa Senado. Pag pinalad, hindi kami package deal. Isang dugon dumadaloy sa aming mga ugat. Isang aming gusto, pareho kami pinalaki ng aming mga magulang, maging matapang, tumayo sa mga taong gusto mong ipaglaban, maaway, matulungin, kami yun. Ngayon, pagdating sa Senado, may sarili-sarili kaming mga pag-iisip. Oh. Pupwedeng pareho yung aming mga Kwento ka pa more. Halimbawa, kung magboto-boto ng impeachment kay Sara, sabi ni Rapi, huwag tayo bumuto. Ay boto natin ng guilty si Sara. O, 3 boto na kagad. Talo na kagad si Sara sa 3 boto. Yan po kapag marami sa Senado, i-monopolize nila. Yang mayroon na kagad na tinatawag na conflict of interest. Nawawala po yung tinatawag na independence ng bawat senador. Kasi ang principle sa mga maging senador, dapat independent ka. Hindi ka dapat pwedeng diktahan o implementsyahan ng kapwa mo senador. Dahil magkakapatid kayo, andyan na kagad ang pag-impluensya. Siyempre, ikaw ang kuya, susundin ka ni Rapi, susundin ka ni Erwin. So, natural na meron na kagad conflict of interest against independence. So, how could you be independent kung ayaw ni Tulfo dyan, ni Rapi Tulfo dyan? Kung ayaw ni Erwin dyan? Sige nga, you're just only saying. To say is one thing, and to do what you're saying is another thing. Okay? So, pakinggan natin, patapusin na natin. prinsipyo at paniniwala doon sa sinasabing isusulong ng anumang batas. So, independente ang bawat isa. Sabi nga namin, 3 ang Tulfo, nag-iisang bitag. Siguro sinagot ko yun. O, nandyan na, bahala na kayo. Meron ako. Bahala na kayo, ha? Huwag nyo na iboto ito. Pakiusap lang. Ha? Tsak maawatan. O, sige, Pulo Carpio, Doto Dynasty, dididis. Okay, balikan. Si Ruel Cagbay, Enrique Valero, watching from Pulila, no? Si Joy DLR. Hello po, Dr. Kausing, Silent Scream, good morning. Riza Santiago. Tapos Fred Lumba. Ay sir, Fred, magandang umaga, magandang hapon po. Marami talaga na nagkukunwaring marunong at maalam kaya nakakabudol sa mga Pinoy. Okay. Joy DLR, no to Tulfos. Baka Luwaka Labor.
ah, ano pa, ah, baka labor room rule lang siya magaling diyan siya sanay. Silent scream, puro verbal diarrhea lang yan mga tulpo. Ronald RTV, tama po. Led Biga, tama po, engineer. Romel Bengson, present po, Dr. Toto. Ah, no vote sa mga nagtatayo ng mga political dynasty. Nelson Batallones, yan ang mahirap, vlogger lang tapos senador na. Dalawa na silang vlogger, dalawa pang senador. Tatlo na silang senador. Si Rapi Tulfong isa. Regine Ford, good afternoon. Silent Scream, gagamitin na naman nila ang mga mahirap. Champion of the poor. Ganun ang kampanya nila. So, Rogelio Kakatapado. So, good morning in America, in Los Angeles. Diosdado Villa, buga nga lang yan na malaki. Di, Dr. Toto, kasi magandang hapon po. Led Viga, dagdagan yan pa sa mga namabatas na low list na walang ginagawa kundi magpapabida. O tama kayo, Lenny Francisco Martin Jr. Maayong hapon, sir. Pulo Carpio, salamat po sa iyong sticker. Roderick de Guzman, tatlong tulupong. Joy Villar, gising mga kababayan. Please vote wisely. Huwag na number 1 pa, number 4 to sa survey. Si Divina Balesteros, always watching. Engineer Toto, salamat po. Heriberto Pilimon Indiapi, huwag niyo boto yan. Edwin Pichara, management best practices, right person, educational attainment, experience, moral aptitude, bawal ang kamag-anak. Yun ang sinasabi dyan. Soraya Imlan, tama na, isang tulpo sa Senado. Senate is not family corporation. Tama, magaling ang pagkasinabi mo, Soraya. That's the best description. Pagaw Biker, naimbag na malim, Dr. Engineer Atty. Toto, naimbag na malim sa mga kabsat ko. Joy Dilar, dapat po siguro, councilor ng tinakbo ni Bentolpo. Led Viga, she said, she said lang ang nangyayari. May mayroong lang masabi. Helen Lee, batas-batasan. Rustom Villanoche, tanggapin na lang natin na sikat sila. Yun na lang masama. At magdasal na lang tayo na ang Diyos ay didikta sa mga botante na huwag silang iboto. Yan na pinagdadasal ko. Celso Mindanao, si Ben at Erwin Tolpo, puro angas. Angas lang naman ang meron kayo 'di ba? Mercedes Rula, at hindi kayo nahiya magmura ng ibang tao. Yan ang meron kayong abilidad. Amy Viray, may tulpo na nga sa Senado, pero mag-RTIA lang ang ginagawa. Conflict of interest yan, Amor Nibal, Jack Maawatan, daytoy, Kongreso. Awan nga road. Romel Bingson, Jack Maawata, di Bintolpo. Basta may pero tap sa survey yan. Top yarn. Alicia Ripuerso, maganda rin po ang ibang itong programa nyo na ipapakita at nalalaman namin na tama ang dapat na matuto. Sana marami, dapat ibuto. Sana maraming nakakaalam. Pakishare nyo po. Silent Scream, pang-uto na lang ang ginagawa niya ng mga lalo na si Ben. Balik niya muna yung 60 million. 60 million po, hindi billion. Rocky Jador, hi. Isang naman hindi na iboto itong nag-ambisyong additional dynasty na ito. Ami Gibana, hello Dr. Engineer Toto. Helen Lee, sayang mag-withdraw na lang si nag-withdraw na si Doc Willie. Hindi na siya tatakbo. Bakit? Siguro may sakit siya, hindi niya kaya yung sakit niya. Millions ko vlog, mga kaigsuunan, vote nyo, tayo. Iboto ang lahat ng bago kung gusto nyo makasigurado ng pagbabago. Ganun lang po. Whoever is mga bagong kandidato mula sa konsehal, vice mayor, mayor, sa mga bukales, sa board members or bukales, sa vice governor, governor, sa mga congressman, party list man o hindi, sa senador, boto lahat bago, wala nang bahala na mamili. Wala na rin akong pake kung sino, basta bago lang. Lenny Francisco Martin Jr., Tulpo, Bakakon. Ibig sabihin ng Bakakon sa Cebuano, masinungaling.
Ruby, Pastor Ruby Rabi, stay safe and happy, Dr. Kausing, Aldrin Impalmado, malaking kalukuhan yung mga tulpo, Lorenzo Mercurio, family of grandstanding ang mga tulpo. Please, hindi na yan makaulit sa panluloko dito sa USA. Kumusta yung kaso ni Wanda Teo sa Department of Tourism? Hanggang ngayon ay na-dismiss ata ni nagkakampi na si Samuel Martires. Wait, itong isampa natin ulit yan. Aldrin Impalnado, tapos si Patricia Formato, tapos si Emerita Junila Riuha. Ito ba ang bitag? Opo, yan po ang bitag. Grabing magmura yan kahit binura nga si Leni Robredo nito eh. Di ba? Pares lang sila ng bunganga ni Erwin Tolpo. Minura din si General Rolando Bautista. Kaya diniklara siya na persona non grata ng mga PME graduates. Franz Maria Marquez, Tulpok Bros Nobo, vote senatorial elections 2025. Silent Scream, Ricky Mantile, hambog yan, Ben Tulpo. Isa rin sa mangungurakot yan, purma pa yan. Roderick de Guzman, lakas ng hangin. Arnel Domingo, wag po iboto mga Tulpo, maawa po kayo. Rolando Lazarte, Rocky Hador, sa lahat ng sweldo ng pera ng bayan, Danilo Rapisora, Romel Garcia, Ami Gibana, Baby Girl, Gergiasis Dantilim, Rolando Lazarte, Rodi Santos. Tapos don't forget my two turismo sa nominees. Wag natin iboto yung mga turismo na yan. Puro mga tulpo rin yan. Mamingala. Bentulpo ba? Eng. Sa Baby Girl, Roderick de Guzman, thank you po sa iyong palipad, Baby Girl. Babs Kenya, Marie Rosario Gadayaw, tama lang kasi ang dami ng sasakyan na tumatakbo na walang rehistro. Okay, madami sa mga viewers, especially sa mga ayaw ko, tulpo na mas magaling pa yan sa kanila. Sabi ni Kuya sabi ni Bunso sabi ni Tul. So, Polo Carpio, Dotto Pro Dynasty. Okay. Tapos, Rolando Lazarte, Helen Baguio. Tapos, Zia City. I do not like the treaties. Milagros Francisco. Don Dino, Cheryl de la Cruz. Evangeline Cardinal. Helen Baguio, Jaime Romero. Tapos, Judy Morgia. Noel Banzuela, Heriberto Filemon Injapi. So, magandang hapon, Ben Tolpo, Erwin Tolpo, Rapi Tolpo. Mag-resign na kayo.